Basta naunawaan ko si Edgar, naunawaan. So anong naunawaan mo? Anong naunawaan na magdemanda ako at ipakulong ka? Ganun ba yon? May values yung ang ibig sabihin, yung mayroon tayong pagsalitang naunawaan, may pagpahalaga yun. Ibig sabihin kasi ng values, mayroon talagang mag-materialize ba? Hindi yung puro Hindi salita ko- lang. Hindi ko malubos unawaan. At 13 years na siyang dumadalo, 14 years na yung dumadalo. Wala man lang pumasok na aral sa kanya. Yan. Yan nga ang resulta ng... Ikaw nag-aral ka ng 4 na taon, ang dami mong natutunan sa salita ng Diyos. Ay, salamat Siya 13 years na. Kasi kung ikaw may pagpahalaga, ako naman ay meron din kasi simple sa sarili ko yun. Baka naman ginagamit lang niyang pag-anib sa iglesia para makatiktik. Makamasid kung sino mautangan. Ha? Nasa kanila. Magsabi ka ng totoo, pastor, mag-assist ka. Hindi ko kasi na manwanan o nakikilala ang mga tao na yon. Hindi, Sabagay, magbabase ka lang sa ang Diyos salita. ng bahala. Di ba sabi mo, ang Diyos ng bahala? Hindi, ang Diyos na magpabahala kung dadalhin sa impyerno o hindi. Kasi, Brother Tony, kahit hindi ko siya patatawarin, galit ako. Ngayon, yung pala pinatawad ng Diyos, o may magagawa ba ako? Oo naman. Kasi, Wala akong magawa. Sister Julie, kung galit ako habang buhay, hanggang kamatayan, galit ako, yung pala patawarin ng Diyos, may magagawa ako? Wala. Wala, brother. Wala. Kasi Diba? ang Diyos ang nakakaalam noon. Oo, kaya nga sasabihin ko, bahala na lang ang Diyos magpatawad, hindi na ako kasi sa Kanya na yon. Dahil ang Diyos ay, He is a King of mercy. Di ba? And He is a King of peace. Peace, di ba? Sige, you are a King of peace and you are, tawag nun? Sige, magtanong ka pa, brother, ng gusto mo itanong. Tungkol dito sa values, good values. Good values. Oo, nakahanda namang sasagot ang Sasagot ka. Holy Spirit sa pamagitan ko rin na gagamitin at nagpapagamit naman sa Kanya. Ganon. Oo, tungkol Hindi, yan sa magtanong good ako, values. sige. Yung bang patuloy na dumadalo sa gawain na hindi nakipagkasundo, may values ba yon? Wala, kasi nagkukunyari lang yon, mga ganong style. Pag sinabing kunwari, tik-tik yon. Gano'n na nga. Hindi totoo pala. Hindi. Kasi dapat, ang alam ko, katulad ko, hindi ako dumadalo dahil nagtampo ako sa kanya. Pero hindi hindi ako nagtampo sa simbahan. Nagtampo ako sa kanya, nawalan ako ng gana. Di ba? So, ngayon, pero hindi ako galit sa simbahan, sa kanya. Ibig sabihin, that very person being used her and his spirit to become an stumbling block. Ayan. Nakakatisod siya. Ang ganda ng English mo, brother. Stumbling block talaga ang mangyari kapag walang pagpahalaga. Pag ikaw nakakatisod, ano bang sabi ng Diyos pag nakakatisod? Meron bang teaching? Meron. Ano? Mabuti pa italian ng gilingang bato ang liig ng isang taong ganon at itubog sa dagat. Paano natin matalian? Nandyan pa. Hindi, ano lang yun eh. Patalinghaga yun ng Panginoong Diyos. Hindi gagawin pa ba niya yun? Hindi na. O joke lang niya yun? Hindi, may mga... Hindi, dapat yun na italian na. Bakit magtagal pa? May iba-ibang mga kaparaanan ng Diyos doon na Tapos, pag ako naman may mali, italian din. mas matindi pa doon sa kanya at halimbawa, nagkasakit ang isang tao, ay matindi pa sa natalian yun kahit hindi siya makatrabaho. O, di ba? Halimbawa, ang isang tao ay na-aksidente. Nako, matindi pa sa natalian yun. Baga ganun ba? Ganon. Hindi ibig sabihin literal lang yun or isang single na So, nahulugan lang. ibig sabihin, yung nakasulat sa Biblia, hindi siya literal na italian ng ganon. Hindi lang literal. Mari ding literal pero hindi lang single na pangyayari ang mangyayari doon sa
ganong salita. Kasi merong pinahintulot ang Diyos kapag ikaw nagkamali sa panahon noon ni Moses ba yun? Oo. Na kapag ikaw ng babae, ng lalaki, ay babatuhin ka ng bato hanggang sa mamatay? mamatay. O ngayon, hindi na pwedeng gawin, ano? Bakit kaya ganun? Ba't hindi na ginagawa? Ewan ko lang sa Israel kung ano pa rin sistema, pero wala na akong narinig na ganung nagpatuloy kasi tayo ay ano naman ngayon eh. Bali high-tech na ang communication ngayon, di ba? Makikita natin sa YouTube kung meron pa bang ginagawa. Meron. Pag meron kang ginawang hindi maganda sa kapwa, ang ginagawa nila, pinapatay. Pag nakapatay ng tao, patay din. Buhay ang binawi mo, Buhay din ang kapalit. Pero that is very seldom. Kadalasan, dinidimanda. Okay. Pero pag nagagalit talaga, yung masyadong magalitin din yung taong kinante, yun. Kasi ang 613 na kautusan sa Lumang Tipan ay bali wala na yon dahil sa pag-alay ng buhay ni Kristo Jesus. Kaya nga ang 10 utos po ang existing ngayon kasi isa sa mga 10 utos ay mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at mahalin mo ang iyong kapwa ikalawa na gaya ng iyong sarili. 5 sa tao, 5 rin sa Diyos. Huwag kang magnanakaw, huwag kang magsasaksi sa di makatotohanan, di ba? Huwag mong pag-iimbutan ang may-ari ng iyong kapwa. Ganyan. Brother Tony, nag-comment sila, nakasumangot ka daw. Nakasimangot ako? Ay, Sorry po ha. sorry. Nakangiti naman ako lagi. Palatawa naman. Nasubrahan lang. Nasubrahan lang. Nag-comment sila. Salamat po ha. Nakangiti da. Nakasimangot yata si Brad Tony. Ah! Lago rin. Brother. Yun pala. Sabi mo, hindi po. Hindi po. Malayo lang siguro. Nakasumangot lang siya dahil sa mga tanong ko na may values at walang values. Pasensya na ha. Pero salamat. Palala. Hindi ako nakasimangot ha. Baka Hindi po naman. Bali, masyadong seryoso lang. Sagutin mo na lang, brother. Salamat. So sa ating pagpatuloy, lagi tayo nakangiti. Sabi nga ng Bible, mapalad ang mga taong magalakain lagi. Sabi ni Apostol Pablo sa Episo Pilipos 4:4, magalakain lagi. Inuulit ko, magalakain lagi. Yan. Rejoice in the Lord, I say rejoice always. Yan. Kaya salamat na pinalala na niyo po, pero hindi naman ako nakasimangot, laging ako nakangiti. Amen. Madalas naman tumawa si Brother Tony kahit wala na siya makain. Busog ako. Pinakain mo ako ng masarap nung ulam natin. So yun po ang aming pinag-usapan na wala akong binanggit kung sino yun, simpleng parinig lang. Tungkol sa good values. Ayan. At kung ikaw naman ay wala kang values sa buhay, anong gagawin? Pag wala kang values, anong gagawin mo? Hindi maganda. Magbago na. Magkakaroon na ng values. Paano niya babaguhin ang mukha niya? Yun naman, hindi naman pwedeng mabago ang mukha niya. Ayaw kasi ng Diyos na manatili tayo doon sa hindi madudruwing na pag-uugali o walang magandang asal. Kasi kung ang baliktarin mo ang asal, lasa. Ang sabi naman ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, maging lasa nawa na asin ang iyong mga panalita. Kaya nga madalas tayo, Luzon, Visayas, Mindanao at mga taga-ibang bansa ay gumagamit talaga ng asin kasi kailangan natin yung may lasa ang ating pagkatao. May pagpahalaga, may values. Tama ba, Kuya Edgar? Tama. Yan. Kuya Edgar, baka may tanong ka pa. Siyempre, nagsimula tayo sa values formation.
pinaporma talaga natin ang values. Ngayon pumunta tayo sa good values. Oo. At natakil natin yung values kung ang pag-uugali parang part of it ang pag-uugali, at hindi lang yung good values but good values also teaching sa mga empleyado na hindi magnakaw ng mga book bond paper, mga ganon, Ayun. di ba? Mga supply na ballpen, mga kung anong meron sa opisina. Ayun. Tama yun. Mabuti, nabanggit mo na rin, Kuya Edgar, no? Na ano. Kasi pag nagnakaw ka ng isang piraso, Or kung bandit, magnakaw pa kung rin ikaw ay nasa barangay, hindi ko sinabi kung anong barangay ka, ha? Kung Oo. ikaw nagtatrabaho sa barangay, tapos yung gamot binibenta mo pala, yun. Oh, may values ba? Wala. Wala po. Oh. Yung gamot daw binibenta. Saan niya binibenta yung gamot? Sa pharmacy. Grabe. Bumibili din pala ng pharmacy ng gamot Eh kung na ninakaw. kalahati. Ganun ba yun? Wala akong sinabi kung anong barangay yun, ha? Pero wala naman, hindi ko alam. Basta yun na yung narinig ko doon sa sa DOH nung nagpunta ako. Oh, pasensya na kayo mga magigiliw naming taga-subaybay at nakikinig o nanonood sa aming programa. Oh. Good Values. Nandito tayo sa Good Values. Sa good values, Oh, medyo Oh, nasingitan ng ikaw naman na alam mong mayaman ka, huwag ka nang sumali sa 4-piece. Yung 4-piece. Bakit? Oo, kasi alam mo naman na may kaya ka sa buhay. Oo nga naman. Ngayon, Oo nga. iubaya mo na lang para magkaroon ka ng good values. Tama naman. Mayroon talagang iba na habang naghintay kami doon upang maka-pay-out, chinichismis yung isang babae doon na medyo maganda na hindi naman daw dapat kasali yon. Bakit nakasali pa daw? Dapat. May kutsi pa daw yun. Dapat kung ganyan, huwag niyang dalhin kotse, mag-commute siya, pagtapos maglagay siya ng maraming uling. Ganun ba yun? Ay, di wala pa rin values. Nagkukunyari. Ha? Nagkukunyari. At least hindi siya nagiging Istanbul block sa tao. Kilala naman siya ng tao eh. Kahit Yan, siguro maglagay siya ng uling. Nahatsing tuloy si RR. Ano? Wala ka nang itatanong? Hindi na, marami naman talagang pag-uusapan ng values. O pwede ba ako magtanong na naman sa'yo? Sige, magtanong ka na. Kung siya ba ay nagmumura, walang values o meron? Okay, ganito yan. Ang salitang pagmumura, masakit sa pandinig sa tainga. Ang itanong natin, kung alam ng Diyos, kung ang tao nagmumura, alam ba ng Diyos na yung sinasabi niya ay pagmumura? O ikaw lang tao na narinig yung pagmumura at nagalit ka? Oh. Pero ang Diyos, hindi naman nagagalit doon sa mura mo eh. Kasi ang nabasa ko sa Biblia, ang sabi, huwag kang magsabi na ulol. Oh. Yun ang mananagot. Oh. Pero kung sabi yung inang-inang mo, inang-inang ka, di ba? Hindi kasi, ang ibig sabihin ng pagmumura para sa akin ha, kaya minumura Ano ba ko. kasi yung mura gusto mong... Halimbawa, nagsasabi ng PIPI, inang-ina mo nga, inang-ina mo. ang ibig sabihin kasi ng ganun ay nagbibinta ng aliw. Ganon. Nagiging ano na rin sa tao kasanayan yung magsalita ng wala naman talaga sa dapat na pangyayaring salitain niya yun, kundi nagiging parang ano na ba? Yun, intonation. Bukang bibig. Oo, parang Hindi gano'n. intonation. Oo. Bukang bibig. Bukang bibig na talaga Slip niya. of the tongue. Pero, Wala naman yata ibig sabihin. ang sabi doon sa Bible, magsanay kayo ng kaugaliang punong-puno ng tinatawag bunga ng banal na espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, katyagaan. Yan ang tinuturo ni Kuya Daniel. Oo. Kailangan may pag-ibig. Yan! Yung ganun, no? Pag-ibig, yan! Pag-ibig daw. Oo, pag-ibig. Oo. Kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, katyagaan, pagsunod, panampalataya, kabutihan, pagpipigil sa sarili. Yun. Wala maganda. kang mga malalabag Ito na. na mga Ito na. batas. Komento lang. Komento lang ito ha. Oh, Reaction sige. lang ito. Opo. Ang tinuturo ni Kuya Daniel, maganda naman.
pag-ibig. O, ganyan. O, ang dumadalo, makita mo, wala silang pag-ibig. Ganun ba yun? Bakit? Nanonood lang. Nanonood lang. Tapos pag application na, nasa bahay na kanya-kanya, wala na yung pag-ibig. Ganun ba yun? Bakit ko nasabi? Susugurin ka ba naman dito at pagsabihan na inaangkin mo ba itong lupa? Ang tanong ko, may titulo ka ba? Wala. Ako din walang titulo. Sino mga angkin yan? Sige nga. Ngayon, walang pag-ibig. Walang kagalakan, walang kapayapaan, walang kahinahunan, walang katyagaan. Pagka babasahin mo kasi yung backward doon sa Galatians chapter 5 verses 19 to 21, ay karimari-marim, walang taros na pagsasaya, paglalasing, deceitful, ganyan, lust of the flesh, lust of the eyes, lahat ng mga negatibo ay ando doon po yon sa kontra ng walang pag-ibig, kalaban sa walang pag-ibig, walang kaibig-ibig. Kumbaga, ang pag-ibig kasi parang pinapaganda lang ni Apostol Pablo pagkasalita doon sa Matthew chapter 5 verse 3 hanggang sa sumunod na talata. Ang Panginoong Hesukristo kasi ang nagsalita doon, kaya medyo may kunting parabola na mapalad ang mga tao, pero mas maganda yun kasi kagad ng may blessing, no? Kagad ng may blessing ang salita ni Jesus Christ ating Panginoon. Magandang hapon muli sa inyo, Brother Tony. Magandang hapon din. Ay, kuya. alas 4 Saka na. Sa inyo po. Sa inyo, maraming salamat sa inyong panonood. Please subscribe. Oo, kay Edgardo Elgasis po. yung Dahil ang channel. sabi ng Panginoon, kapag ikaw nagbigay ng konting panahon sa kapwa, sa pagpindot at sa pag-like at subscribe, ikaw ay pagpalain ng mahal na Panginoon. Mapalad ang mahabagin, kahabagan. Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat. Kabatiin namin kayo. Maraming salamat kay Sister Julie. Maraming salamat Brother Anthony Lagoren Maraming salamat din po, sa pagpunta Kuya Edgar. dito dahil sa para magkaroon tayo ng 4 na segment. Magpapaalam na po tayo. Alas Shalom. Shalom. Ang ibig sabihin noon, kapayapaan, kayusan, kalusugan, kasaganaan, at lagi tayong magtatagumpay ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat po. Salamat.